mga ka-farmers, mayroong ebidensya dito sa gilid ng daanan. Naalala nyo pa ba yung mga gawain nyo? Ayan o, mga taga-probinsya lang ang nakakaintindi nito at yung mga may experience. Nandito si Jigger o, sumasalubong. Medyo maputik na yung daan dahil palaging umuulan paghapon. Saan si Dexter? Si Dexter natutulog ah. Pati yung mga alaga nating manok oh, sumasalubong ho yan. Oh. Ito na yung pinaka gate. Ito yung hindi natapos namin kahapon. Ito. Ngayon dahil marami yung sobra ng mga dulo. Ayan, katulad nito. Magawa tayo ng ibang style. Patayo lahat. Kasi sayang naman kung hindi gagamitin. Sa mga nagtatanong, ano yung purpose? Bakit natin nilalagyan ng bakod? Ang purpose ko dito, para hindi makapasok itong mga alaga. Nakikita niyo yan? Lahat ho yan. Hindi natin papapasokin dito. Para sa aso, gagawa tayo ng kulungan sa labas. Yung mga manok, magulo. Magkakaroon ng ipot dito sa loob. Para hindi sila makapasok at makapagtanim dito ng mga gulay. Kasi ang gusto ko, isang parang bahay sa farm na hindi na natin kailangan bumili ng gulay. Kumbaga sustainable. Alam niyo naman, nagmamahala ng gulay ngayon. Ang pinakahalaman ko dito, magtatanim lang ako ng mga mangilan-ilan nga na halaman. Pero ang pinaka main purpose ko talaga dito ay makapagtanim ng maraming gulay dito sa loob. Maliit man na espasyo, pero maganda yung pagkakalagay ng bawat flat, bawat vase na lalagyan natin ng gulay, pagtataniman. Gusto ko yung isang garden na maliit lang ang espasyo, pero napakaraming tanim, na lahat ay dito tayo kukuha para sa ating panggulay. Yung hindi na tayo bibili. Pagkakasyahin natin at pagagandahin. Nakikita nyo sa mga online, sa mga Facebook, TikTok, isang parang malaparaisong bahay sa gitna ng gubat sa probinsya na napakaraming tanim. Katulad ng pitsay, talong, okra, papaya, kung ano-ano na pwede natin itanim. Yan po yung aking purpose dito sa mga nagtatanong. Klaro? Klaro, Brad? Hope nasagot ko yung inyong katanungan kung ano yung purpose ko dito sa paglalagay ko ng bakod. At syempre, para hindi makapasok yung tik-tik. Ano, Brad? Sekreto para hindi bubuka. Dahil ang ginamit ko na pako ay tres. Ayan, farmers. Dalawa ho yan. Tatatluhin ko nga. Sekreto para hindi bumuka. Ano yung ginagamit natin yung sekreto? Kailangan pantay. Alright. Dito ata ba? Tayo magsimula. Yung dalawang malaki sa bawat gilid. Gusto ko sana ganito lahat yung ating bakod. Kaso masyadong maraming kawayan ang ating kakailanganin.
Iba na naman ang yung technique. Mula sa buntot, papunta sa ulo. May kuwan, Merong crack. may gati na. May gati. Parang tali yan may gati. Sana kaya yung iba, umuulan na. Hinog na naman, oh. Ito yung last na kinuha natin. Hinog na naman. Dexter, baka ka sa akin? Yung iba, nasa galaan pa sila. Ito yung sisiw na palabas pa lang. Kinuha ko dun sa may pugad. Baka mahulog na naman. Sayang, mamamatay. Tulungan natin para palabas. Oh, meron palang ganito. Ano to? Rhode Island Red, mga kaparmas. Ito buhay. Yan yung kanyang tuka, oh. Lagay ko sa may ilaw. Relax lang. Parang balot, Brad. Ano pa siyang dugo? Bakit medyo deform? Marami pang dugo, mga kaparmers. Tama ba yung aking ginawa? Yan lang po ang aming natapos. Ayan, oh, dahil mag-alas 3 na nung kami ay pumunta dito dahil nga meron tayong delivery kaninang umaga doon sa Barogo, Leyte. So ayun po yung ating pinaka bakod dito sa gilid. Ang kulang na lang ito bukas ay pintuan, pinaka gate, dalawa, isa doon, isa dito. Hindi naman magkauyon kasi hindi daw maganda pag magkauyon yung bintana at saka yung dalawang pintuan. Bawal daw magkauyon ang tawag doon sa Tagalog dahil malas daw yun. Pero para sa akin, mga kaparmos, ang malas yung hindi nagsisipag. Yan po yung ating triangle house sa likod, nakapaikot na yan, buo na yan yung bakod natin. Yan. Yung aking pinagplaplanuhan, yung parang elevated na garden. Kawayan din yung ating gagamitin kasi napakarami tayong kawayan dito sa paligid natin. Hindi na tayo bibili, kung na lang kukuha. Ubus na ang budget, mga kaparmers. Ito yung dating daanan. Unti-unti nang nagkakaroon ng damo.
Kasi sabi ko kay Brad, wag na ditong dumaan. Dito na sa gilid dadaan na yan. Yan yung daanan. Yan po yung itsura pag nakaharap tayo sa ating triangle house. Dito sa pinakabungad, sa may entrance, lalagyan ko yan ng kawayan na yung tao hindi agad makikita yung ating triangle house pag silip dito sa bungad. Parang mayroon siyang entrance. To be follow na yan. Hapon na. Mag-aalas 5 pa lang, pero ayun, dahil nga ito umaambon. Bakit kaya ayaw umulan ng malakas para mawala yung ambon? Hindi tayo nakakapagkuha ng mga pakol na saging dahil nga busy tayo. Pero marami pa naman. Ito nga oh. Yung last natin na kinuha, hinog na naman. Pero yung iba, medyo matagal mahinog. Yan, hinog oh. Maraming hinog. Yung ating mga alaga nakabehave. Yan, ito nga, hindi pa nauubos. Ito, kailangan ko na itong ibigay bukas lahat. Kambal na saging oh. Yung ating bayawak hindi pa nalagyan ng design. Nangangawit na yan. Yung ulo ng ating kalabaw nandoon pa rin nakabaon. Siguro magto 2 months na nakabaon yon. Ang mga laman nun ay ubos na ng mga parasite, mga wati. Kinain nila. So pagkuha natin, siguradong bungo na lang lahat. Wala nang natirang laman. Kasi nung una, sinabit ko doon, medyo may amoy. Hindi lang medyo, maamoy talaga. Partner yan dito sa sungay ng ating Brahma, baka. Yan, nandito sa baba. Gagawin ko yung display dito sa ating bahay. Magkadikit yung saging, oh. Nandahan lang. Walang kabusukan itong mga ating alaga. Tapos na tayo magpakain. Pag makakita ng pagkain, tuka pa rin ang tuka. Naman na yan. So ayun lang muna mga kaparmers. Medyo mahina yung ating nagawa ngayong araw. Pero ang kagandahan, mayroon tayong customer nakapag-deliver, mayroong walk-in at mayroong delivery. So balance mga kaparmers. Nakapagtrabaho tayo dito sa ating mini farm at mayroon tayong customer sa ating flower shop. So paano mga kaparmers? At hanggang dito na lang muna kasi medyo hindi maganda yung aking pinaramdam. Medyo masama yung aking pakiramdam dahil siguro ito sa palaging umuulan. Minsan kasi pag naasar ako, hindi tumitigil ang ulan, rain or shine, trabaho. Kaya ko kasi yung walang nangyayari sa buhay, yung walang nagagawa. Bawat break time ko, walang ginagawa, nag-i-snack. Dito ako nakatayo. Pinag-iisipan ko yung garden. Ano ba yung magandang itanim? Yung hindi na kami bibili. Wala na tayong bibilhin kasi pamahal ng pamahal. Yung isang bugkos ng pichay, 20 pesos. Hindi naman kakasya yung isa, dalawa, kailangan 3. So 60 na yon. Bibili ka pa ng karne, isda. Para maiwasan natin yung pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Gawa tayo ng solusyon. Magtanim tayo ng mga gulay. Para yung ating bibilhin, kalahating kilong karne at gulay, ayos na yun. Kasi kung palagi tayong karne, hindi maganda sa katawan. Medyo nakakaramdam na rin ako ng hindi maganda sa katawan sa edad kong ito. Dahil siguro sa mga binibili natin palaging karne. Minsan kasi hindi nakakapagluto. Kaya ako binakod ang bahay natin para ang ilagay natin dito lahat sa loob, mga gulay. Lahat ng gagamitin natin na gulay para hindi nabibili. So ano yung ating mga advice mga kaparmers? Pa-comment lang at pipilian natin kung ano yung available dito sa ating lugar. So paano? Dahil hapon na. Ako muna i-uwi. Sisilip muna ako sa ating flower shop.
Paalam muna at God bless po sa ating mga viewers. Mabuhay po kayo.